ang reaction ng constituents mo sa nangyayari sa politics? Sa distrito naman namin, gusto nila ng accountability tsaka good governance. In fact, marami pong voters doon na sumuporta kay Lenny at the time. So, pero marami ding mga sumusuporta kay VP. Pero at the end of the day, nakadepende naman po yun sa kung anong makitang public service delivery ng sa distrito tsaka sa mga local government units. So ako po nag-focus na lang din ako sa mga bills ko, mga resolutions ko. Tapos pag umuwi ako, nag-focus din ako na makita sila ulit. Yeah. Ano po yung essentially ano po yung substitute bill for the Philippine film industry po? Develop of 2026. Yes. So yung Film Industry Development Act, nag-hearing po kami Monday. So second na namin yun. Pero hindi pa namin napasa sa committee. But it's the biggest government restructuring sa film development ng bansa. Dahil yung batas na gumawa ng FDCP, 2002 pa yun. So basically 24 years. Kaya ang dami nangyari. May streaming na, may user-generated content, syempre TikTok, etc. So kailangan natin i-restructure yung ating incentives, yung ating siguro tax din, di ba? Yan din, di ba? Sinabi ko rin sa SEAP, pag ng speaker, we are the most taxed industry. Yes. Ang film industry natin. So, Ang sagot sa'yo, Karen, we're positive and optimistic. Alam naman natin, hindi naman matatanggal lahat, di ba? Ang sa amin is creative industries. Baka mabigyan ng pansin, mabigyan ng attention. Babaan niyo naman ng cinema. Bayan. Ang mahal ng ticket. Nagreklamo ng tao, di ba? Mahal. May merienda ka pa, mamamasahe ka pa. 1,000 the most ang magagastos. Tsaka hindi kaya ng ating Hindi mga kaya. Kakain na lang. lalo na sa panahon ngayon, diba? So, binibigyan natin ng restructuring para at least ma-address ang mga yan. Anong mo dyan, kung ano ka, you're the leader daw, the president, anong mo sa committee? Chair ng Creative Industries. So, chair po ako ng Creative Industries. And then, meron akong 14 committees. Madami. So, gusto namin mga progressive laws, gusto namin tutukan. Actually, yung creative industries, there are 73 creative industries and 9 cluster domains. Pero if focus ko yung bill na to muna sa Film Industry Development Act. Dahil, syempre, wala namang bias, no? Kailangan natin supportahan lahat ng creative industries. Pero yung film industry kasi napakalaking economic driver para sa atin. Oo, so, yun nga po, meron kami mga nakikitang pwedeng gawin dito na ginagawa ng ibang bansa. Let's say sa France, Thailand, Indonesia. So, gusto naming i-review yan at baka ma-apply natin dito. Yung members mo ba, kasi edad mo? Kasi Meron namang bata, may mga bata din, may mga bata din. nakakontribute ang may younger, Wala naman yun sa age, no? Tita? Hindi, pero mga close ka minds, di ba, pagdating sa mga ganyan? Siguro, may mga iba na nagiging close-minded na, mga iba na nawawalan ng drive. Pero, yun nga, kaya po na tayo nandito na gusto natin tulungan yung industriya saka yung creative industries. Na sana sa ating term na matulungan natin. It's about time. Sagipin. So ano naman po yung observation ng mga mababata sa current state ng Philippine cinema and sa lente nyo po? Yeah, so concerned lahat. Lalo na sa Philippine local cinema natin, local film industry, lalo na sa ating mga local workers. No? So yung mga creative workers natin, kailangan ng, syempre, mataas na sahod, kailangan ng proteksyon. So part ng bill po yan, pwede rin silang i-upskill, reskill,
Dahil yan din po yung tinitingnan ng ating mga international productions na kung meron tayong skilled workforce. So, yun yung tutukan ng bill natin. So, how do you handle criticism po? Ano ang mga nababasa nyo? Nagbabasa ba po kayo ng feedback? Paano kapag nag-under the belt na, where do you draw the line? Ever since nagsimula ako sa government work, nung pagka-mayor ko 2022. 2022. 2022. So nag-mayor ako 2022, 25, tapos ngayon 25 onwards, focus. Para sa akin, there's constructive and destructive criticism. Yung destructive criticism, yung hindi naman nakakatulong. Kung constructive na parang dapat, ito dapat yung binoto mo, or dapat ito yung focus mo, or dapat ito mas magandang gawin na proseso, doon tayo nakikinig. So are you bothered? Doon tayo nakikinig. Are you bothered sa mga criticism? Siguro public persona na rin even before government. So nakikinig tayo. Pero hindi tayo nagpapa-affect ng todo dahil hindi nagpapadala. Dahil syempre kung napadala tayo, wala na tayong magagawang mabuti at Dapat sa showbiz ka kasi ganyan dapat ang diba? So huwag tayong mapikon, huwag tayong maging balat sibuyas. Dapat focusan tayo sa work, diba? Tapos kung may magandang suggestion, kunin natin at pag-isipan natin kung anong nakakapabuti. Yun nga po. Yun dapat. Strong-minded, yan. Yeah. Oh, no. Next. So paano nyo naman po maipapaliwanag sa simpleng mamamayan kung anong ginagawa ng congressman? Yan. Gusto ko yan. Dahil yung primary job ng isang kongresista, magpatupad ng batas. Pero syempre, hindi lagi nararamdaman ng mga ating mga kababayan. So, ang kongresista dapat mag-represent ng pagkikabubuti ng ating mga mamamayan in any and many aspects. So, sa atin is, for example, sa ating creative industries, gusto natin na mas maraming mga nasa hanay ng, for example, mga singers, mga ating mga actors, actresses, ang ating mga gumagawa ng mga garments na mabibigyan sila ng pansin at due recognition. Na kung nakikita natin, for example, ang ibang bansa na South Korea, bakit napakadami, dapat napakasikat. Ayun, siguro makapag-relate din na ang soft power, no? Kumbaga, ang economic benefit ng South Korea na 3 times ang economic benefit nila kumpara sa manufacturing sector. Ito kung tutuusin, talentado naman tayo. Diba? Meron naman tayong dito yung mga heart. Exactly. So, yung sistema talaga. Tsaka infrastruktura na yung film industry natin, almost the same as South Korea and the Philippines. Pinafocus ko lang sa creative industry kasi yun pa yung chairmanship ko. Pero isang kongresista dapat maramdaman sa kanyang ginagawa na maganda mga pinapasa na batas. Basically yun. At minsan hindi naiintindihan ng mga tao. Pero normal naman yun. Dapat siguro mas nakikinig yung mga kongresista natin sa mga tao. Dapat naipagkulong. Kung mas ginagawa yan, mas nararamdaman ng mga tao na napapakinggan sila at naiintindihan yung mga ginagawa nila. So talagang public feedback loop dapat. Speaking of actress po, sino pong mga iniidolo niya sa industry? Nandito nga si Mamisa ka sa atin. Diba? Isa. Maraming magaling talaga sa industriya natin. Ang hirap pumili ng isa. Yes. Kung are you start? Baka sasabihin ko na lang na Ma'am Hilda Coronel. Pero ba yun? Status mo, kung status. Happy. No, I mean are you single? Are you in Happy. Ang galing-galing umiwas. Happy lang. Dapat ba sa position mo, dapat ba may asawa?
this time? Kanya-kanya naman yan. Wala naman sa age din. Sa tingin ko, umiiba na ngayon yung panahon. Yes, wala hindi Sa na priority, una, ano. nagiging priority at sa certain age na dapat yung culture natin na dapat, May meron ko ng asawa asawa. na, oh. Tsaka, pag matagal na kayo sa isang relationship, nagtatanong ng mga tao, Yes. kakasal na ba kayo? Yung umiiba yung panahon. At siguro ako, focus ako sa work ko. Kasi Galing-galing umiwas. For my last question, ano naman yung hilig nyong pelikula or TV show? ngayon, May time ba ba siya man? oo nga, hindi na ako panood ng mga recent eh. Pero siguro gusto ko mga documentaries pero gusto ko rin support yung local films. Minsan mas spontaneous na eh. Kung minsan nadadala ng mga friends ko, tayo, gano'n. Pero hindi na yung siguro everyday na ako nakapagpanood eh. Yeah.